Update sa e-bike, ginamit natin ng 25 kilometers and another 25 kilometers pabalik. Balikan, ginawa natin siya kagabi, nawala yung dragging issue niya. Konti na yung dragging issue kasi all stock siya. Ngayon, hindi lang pala yun ang issue nito. Sabi ng mayari, bibihira daw niya mapatakbo ito ng 95 to 97 pinakasagad. At yung iba raw na makakilala niya mga naka e-bike, ganun din ang nangyayari. I don't know kung totoo ba talaga. Sige, bigyan natin yung tuon yung 100 plus kilometers per hour na takbo. Or subukan natin mas lumagpas pa doon. Kasi itibiri mo ilang cc to, ganun lang. Yung takbo niya ganun lang. Bibihira mag 95 to 97 kilometers per hour. Di ba? Nakakapagtaka nga naman, di ba? Sa all stock all stock ang usapan. Walang ibang ginalaw kundi all stock. Walang remap, wala lahat. As in all stock. Kasi itong motor na to, ang pinaltalan dito, literal na yan side mirror lang at handlebar. Lang ang pinaltalan dito, the rest wala na talaga. Subukan natin mamaya, ang gawin natin, kalkalin natin, ulit ang panggilid niya, pati yung pulley niya, yung ramp ball niya, yung rampahan ng bola, subukan natin kalkalin. Okay? Alright. Yan, binaklas ulit natin, natanggal natin yung dragging issue niya. Pero hanapin natin kasi 95 kilometers per hour lang ang takbo niya or 97 minsan. Ang sabi nila nung iba 105 lang talaga ang pinaka top speed niya. Subukan natin, titingnan natin kung kakayanin natin na paabutin ng 110 man lang, ganun, na pure stock, wala pa napapalitan. Kalkalin muna natin yung pinaka ramp ball niya. Okay? Yan, tinanggal ko siya. Ito yung pinaka lalim ng fan belt niya dito sa torque drive. Ayun mapapansin niyo. Ang bala ko dyan, susubukan ko siyang paangatin ng konti yun. Siguro pag nakahanap ako ng tawag nila dito yung magic washer, nilalagay siya dito. Yan. Pag nilagay mo ng washer yan, bubuka, bababa yung belt niya, at saka yung belt naman niya dito sa torque drive, aangat, luluwag. No? Subukan natin. Okay, sana makakuha tayo ng magic washer. Okay, para sa kalaman ng lahat, timbangin natin, ang nakalagay dito, 19.0. Okay, tingnan natin kung tama. Ayun, 18.9 na siya. Timbangin natin yung iba. 18.8 naman to. Nababawasan to dahil sa mga nagagasgas na mga hibla niyan, mga taneto. Kaya kung minsan may nauoblong, nababawasan yan sa sobrang tagal. Kaya kung minsan yung point nababawas dyan. Yan. 18.8. Diba? Kanina, itong isa 18.9. 18.8. 18.8 lahat. Ito. Puro 18.8. Hindi nasunod yung nakalagay niya dito. Ayun original yan. Bando. Bando pa yung brand niya. Ito 18.9 diba? Magkakaiba. Yung glass 18.9 ulit. Diba? Tatlong 18.9, tatlong 18.8. Ito yung alkalin natin yung ramp ball niya. Ayan. Yan, kung mapapansin nyo sa dulo, ayan may cut dun sa kabila. Diba? Yung hiwa. Kumbaga, yung bola niya, lagay natin. Ayan makapansin nyo yan. Hanggang dyan lang yung bola. Ayan Ayan. Pantay ko yung mga camera. Ayan, nakatagilid. Dapat hulog na yan, pero siya hindi. Kaya, yung kain niya, dito sa drive piece niya, ayan, meron pa siyang matitira. Hindi siya sumasagad. Saka dito naman sa pulley niya, ayan, mas kita dito na hindi sumasagad ang belt niya. Diba? Gagawin natin ang paraan natin kung kakayanin. Kalkalin natin itong ramp ball niya. At saka ito, nakahanap tayo ng magic washer. Subukan natin kung gagana ba ang old school na pamamaraan. Yan, dito nilalagay yan. Okay, sakto. Sakto yan. Ito yung stock spring niya. Nakakita tayo spring or piyesa ng tropa galing sa click. Almost same lang siya. Ayan. Tanggalin natin. Lagi ko kasi tinesting ko.
Ayan. Kung papansinin mo, pares lang siya ng click 150 na at 125 na spring. Ayan o. Stock siya. Stock to. Ito, JBT 12 RPM. Pares na parehas. Pati yung pinaka outer niya. Parehas. Pag nilagay niya dito, shoot na shoot doon sa pinaka upuan niya. Pati itong guide niya na plastic, shoot na shoot, di ba? Paparehas po siya ng center spring ng click 150. Okay. Ito rin naman spring, clutch spring ng netong Honda natin, PCX 160, no? Kung mapapansin niyo, ayan, medyo bumuka-buka na yung iba, manipis na kagad, ayan, mabuka-buka siya. Maluwag yung pagkakabukan niya ng spring. Halata mong malambot talaga, kaya puro arangkada. Ngayon, pero nung sabi ko nga, magte-testing lang tayo. Hindi naman natin totaling ibibisaan niya to sa tropang piyesa. Pag ito naging okay, pabibili natin sa kanya. Ito naman 12 RPM din. Ayan. Sun Racing. Galing sa Sun Racing. Tatak nito Sun Racing. Subukan natin dito. Parehas lang din siya. Ayan, kung makikita nyo, parehas lang din siya. Okay, palitan natin. Tingnan natin kung may magbabago. Ito, cost lang din to ng pagdadragging ninyo. Kung bubukain ko to, tinanggal ko na yung clutch spring niya. May makita kayo na dyan, rubber, pinaka-damper niya. Pag sinuksok mo siya, suksok natin, hindi ka agad pumapasok. Okay? Ibig sabihin, masikip siya. Okay? Kaya, ilulubricate natin ng konting-konti, hindi pwedeng madaming lubrication yan. Yung ibang ginagawa, nililiha, kinukusko sa semento. Pero tayo, lubrication lang para hindi masyadong maluwag. Kaya nagdadragging din siya. No? Kaya masikip. Sobrang sikip niya. Yan, Ayan. Diba? Pansin nyo, hindi masyadong pumapasok. Kailangan muna siyang itulak ng sapilitan bago pumasok. Kaya, dumidikit agad yung clutch niya dun sa clutch belt niya. Lalo na kung ang gamit nyo is stock spring lang. Kaya subukan natin na ayusin to, i-lubricate yung clutch damper niya para pumasok ng maayos at hindi siya masikip. At saka subukan natin na gamitan ng 12 RPM na clutch spring. Okay? Tingnan natin kung magta-dragging pa. Kanina tanggal yung dragging, yung ginawa ko agabi, na testing ko ng mga 50 kilometers na biyahe, na wala yung dragging pero may konti pa. At saka walang arangkada, walang dulo, puro gitna ang takbo. Okay? Ito yung nangyari. Nilagyan ko siya ng konting grasa. Pero mamaya pupunasan natin siyempre. Hindi pwedeng may maiwan na grasa dyan. Paamuhin lang natin siya, i-lipstick lang natin ng grasa. Pansinin ninyo, kanina masikip, ngayon ayan saglit lang kanina kailangan ko pa itulak ng malakas. Tutunog siya bago pumasok. Ito ngayon, saglit lang, pasok agad. Ibig sabihin, pag naka-rest siya, yung engine natin, pag naka-rest engine tayo, ibig sabihin, nakapasok yan ng mabuti. Hindi siya didikit dito sa dito sa clutch bell niya, no? Ngayon, anong nangyari kanina kasi, hindi siya masyado napapasok. Makapasok man siya, bibihira. Or yung isa man lang dyan sa tatlong yan, ang hindi makapasok kaagad-agad, yan, kahit konti lang, tatama-tatama sa clutch bell, magkukos ng dragging po natin yan. Yun ang hinahanap natin. Nawala kagabi, nung tinesting ko kanina, kasi nilinis na natin, pero meron pa rin konti. Ito na yung isang cause niya. Sa lahat po ng scooter, kadalasan ito ang sakit. Okay? Ulitin ko, lalagyan po natin ng grasa yan, mas maganda kaysa liyahin. Pag nalagyan natin ng grasa ng konti, punasan po natin. Huwag nyo sasabihin na pag nilagyan, tapos natanggalin ulit na walang kwenta. Meron pa rin po. Didikit at didikit pa rin po yan sa rubber. Yung pinaka-lubricate niya. Mas maganda yung lubrication. Mas maganda rin yung pasok ng clutch natin. Okay? Ayan. Lagyan natin yung clutch spring na.
Okay, nalagay na natin yung 12 RPM na Sun Racing na clutch spring. Ito yung stock niya. Ito papalit naman natin na, ulitin ko to, JBT 12 RPM din na galing sa Honda Click 150 rin. Ito rin galing din sa Honda Click 150 rin sa ginagawa natin. 1212. Pero para sa akin sana kahit 15 kasi kaya niya na, kaya ng engine eh. 160cc itong AD ang 160cc itong PCX natin. Kaya alam ko kung 1.5 man ito, center spring at clutch spring, kakayanin niya po. Okay? Testingin natin. Tingnan natin kung may pagbabago. Kalkalin muna natin yung ramp ball niya. Unahan ko na kayo ha. Hindi po ako magaling na mekaniko. Nag-DIY lang po tayo. Natuto lang po tayo neto kapag kakalikot ng motor, kailan lang. Pagkakaalam ko, year back 1998 or 1999 nung high school ako, pagkakalikot ko ng motor at saka pagiging tricycle driver ko, kaya napagtapos ko ang pag-aaral ko sa high school. Kaya nililinaw ko lang po sa inyo na hindi po ako eksperto. Ginagawa ko lang ito for the vlog. Kung may matutunan naman kayo, salamat. Kung wala, okay lang. Kung mababash kayo, salamat din dahil dagdag exposure po sa pagbablog ko ito. Pero sa kasalukuyan naman, wala pa naman po nangyayari na pagbabash sa atin. Minimal lang or mild lang, natural na yun sa pagbablog natin. Andito pa rin tayo. Magbablog tayo hanggat meron pa tayo nagagawang motor, hanggat may natutulong tayo sa iba, makabigay ng konting idea. Patuloy pa rin po tayo sa paggagawa ng mga videos po natin. At kung may nagawa naman po tayo dito na may alam nyong mali o dapat itama, tatanggap po ako ng mga comments po ninyo. Ganun po tayo. Sabi nga nila, give and take lang po. May mga bagay pa rin po ako na hindi nalalaman or dapat malaman, at may mga bagay pa rin po ako na nakalimutan ko na po sa tagal na rin. Aminado naman po tayo na hindi tayo magaling, kaya sinabi ko kanina, hindi po tayo eksperto. Salamat po sa mga nanonood sa atin. Yan, ilagay natin tong magic washer. Itong isang magic washer na to 0.5 lang, kaya gawin natin dalawa para uno. Ayan, lagay natin dyan. Bago lagay natin tong, ayan o, diba? Yung drive phase nya. Tignan natin kung aangat o hindi itong fan belt nya dito. Okay, talpak natin. Oops. Natin. Ayun, kung makikita ninyo, medyo umangat na siya. Hindi katulad kanina, sobrang lubog. Kanina lubog tong belt na yan. Ngayon, di ba? Yan, umangat-angat na kung makikita ninyo yan. Then dito, umangat yung clutch, umangat yung drive phase niya, kaya itong belt, lumubog naman. Yun ang mga diskarte or purpose ng mga magic washer na tinatawag nila. Okay? Mas mataas ang belt, mas mahaba ang pag-torque niya. Mas malalim ang belt, mas mahaba yung pag-torque niya. Okay? Subukan natin na umaandar. Sana mabidyo ko na maayos mamaya ito. Okay, balik natin pang gilid. Honda PCX 160.
Sa oras na pong ito, hindi po natin naisagad yan kasi kung mapapansin ninyo, marami pong mga sasakyan ng kasalubong at saka may mga truck po tayong mga kasabay sa daan. Sa mga nakinig po sa atin at nakipagkwentuhan sa vlog na to ngayon, maraming salamat po sa inyo. At may susunod pa pong video update po dito sa ginawa natin ito. Yung update po yun is yung papalitan na po natin siya ng spring po talaga ng 1.5 at 1.5 RPM ng center at touch spring. At marami pa pong iba tayong papalitan. Subaybayan nyo po ang susunod na video po natin para sa mga katulad netong motor. Maraming salamat sa inyo at sa muling pagkikita po natin. Geng tayo mga kapatid. Peace out yo.